Sa mundong ito, marami tayong makakasalamuha, magiging kakilala at marami tayong magiging kaibigan. Pero ang tanong, kaya mo bang magtiwala kaagad sa inakala mong kaibigan na nakilala mo lamang sa maikli mong panahon? Paano kung ang kabaitang ipinapakita niya sa iyo'y isa lamang pambubulag dahil sa maamo nitong muka? Hindi mo maiisip na mas masahol pa pala ito sa kampon na nananahan sa ilalim ng lupa. Nagpapaganda sa loob ng opisina si Ma'am Roan nang maratnan siya ni Ma'am Suling na kararating lamang. Ngunit kapansin-pansin na hindi na ito ang dating pagkukolorete niya sa kanyang muka. Masyado itong makapal na wari ay dadalo sa isang kasalan, kaya napailing na lamang si Ma'am Suling. Magandang umaga, Ma'am Roan. Kanina pa ako dumating pero hindi mo naman ako pinapansin. Kunwari ay nagtatampong saad pa ni Ma'am Suling. Nagulat naman si Ma'am Roan nang makita siya nito na halatang ngayon lamang niya ito napansin. Paano ba naman kasi ay pareho silang dalaga, subalit ang pinagkaiba nga lamang nila simple lamang si Ma'am Suling, habang si Ma'am Roan naman ay malakikay. Mahilig mag-inarte, magpaganda at magpapansin sa mga lalaki. Hindi kagaya ni Ma'am Suling na kahit simple lamang ito ay litaw pa rin ang napakaganda nitong muka. Ngunit pareho naman silang mabait. Magandang umaga rin pero mas maganda ako sa umaga. Alam mo ba, may bagong pasok na guro. At alam mo bang binata ito? Galak na kwento ni Ma'am Roan. Napailing na lamang si Ma'am Suling dahil mukhang pinakialaman na naman ni Ma'am Roan ang biodata ng bagong guro na kapapasok lamang sa kanila. Nagtuturo kasi sila sa mataas na paaralan at halos buong oras at araw nila nasa paaralan lamang sila. Kaya halos wala silang oras para makakilala ng makakasama sa buhay. Kapag ikaw nahuli ng punong guro natin na pinapakialaman mo ang mga papeles doon, lagot ka talaga. Ngunit nagrolyo na lamang ang mga mata ni Ma'am Roan. Ganon silang magkulitan ni Ma'am Suling. Nang umaga rin yun ay dumating na nga ang bagong guro na si Sir David. At kagaya ng inaasahan ni Ma'am Roan ay gwapo nga ito. Matangkad, maputi, matangos ang ilong at mukhang mabango. Para kasi itong preskong tignan palagi. Maraming namangha sa kanya at si Ma'am Suling lamang ang hindi. Nang araw ding yon, nagsimulang magtrabaho si Sir David. Pinalitan kasi nito ang guro ng grade 9 dahil sa maternity leave nito. Malapit na kasing manganak, kaya substitute teacher muna itong si Sir David. Sa unay nahihiya pang mga kababaihang guro sa kanya, ngunit habang tumatagal, nakakagaanan na nila ito ng loob. Mabait naman ito, isa pa'y magiliw rin kausap. At ang mas ikinatuwa pa ng mga kadalagahang guro ay binata rin ito, walang asawa at walang nobya. Kaya pakiramdam nila may pag-asa sila kay Sir David. Kahit nga mga estudyante ay nagkakaroon din ng paghanga sa binatang guro. Liban lamang kay Ma'am Suling, siya lamang ang hindi masyadong nakikisalamuha sa binata. Nakapokus lamang ito sa kanyang trabaho. Ngunit kahit siya ang umiiwas, mas siya pang nilalapitan ng binata. Mukhang ikaw pa ang type ni Sir David, Ma'am Suling. Sa'yo lapit ng lapit pero bakit parang deadma ka lang? Saad pa ni Ma'am Roan kay Ma'am Suling. Pero imbis na tumugon ay ngumiti lamang ito. Lumipas ang isang buwan, ang pagpapapansin ni Sir David ay tila dahan-dahan nung napapalambot ang puso ni Ma'am Suling. Lalo pat lagi silang tinutokso ng kapwa nilang mga guro. Ang pagpapapansin na yun ay panliligaw pa ilalim. Ang may nihin at pakipot na si Ma'am Suling ay dahan-dahang nabibihag ng binatang guro. At dahil ayaw ni Ma'am Suling na malaman ng mga kasamahan niya na nanliligaw sa kanya si Sir David, sinabi niya ito sa binata na siya namang sinang-ayunan ng isa, o mas tamang sabihin na pabor siya sa sinabi nito. Nahihiya kasi si Ma'am Suling, isa pa'y ayaw niyang isipin na kagaya din siya ng iba. Kailan mo ba ako sasagutin? Tanong ni Sir David kay Ma'am Suling nang minsang kumain sila sa tagong lugar. Hindi pa ako sigurado. Isa pa'y hindi ko pa kilala ang pamilya mo. Ayoko muna magpadalos-dalos. Ngumiti itong si Sir David. Ayos lang yon, malapit na ang pagtatapos ng paaralan, kaya naman maaari na kitang isama sa amin.
Sakto pista sa baryo namin. Para makasigurado ka na wala akong masamang intensyon sa iyo, maaari mong isama si Ma'am Roan. Nirerespeto ko ang pagiging konserbatibo mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako magpapahalata kay Ma'am Roan na nanliligaw ako sa iyo. Paliwanag ni Sir David. Napangiti ang dalaga. Mukhang pinapatunayan nga sa kanya ng manliligaw na seryoso ito sa kanya. At may papakilala na rin siya sa wakas sa pamilya nito. Hindi kasi po pwedeng ipakilala niya ang lalaki sa kanyang pamilya dahil nga istrikto ang mga yon. Kagaya niya ay napaka-konserbatibo ng mga ito, lalo na't boy pa ang kanyang ama. Paniguradong magagalit ang mga ito sa kanya, kaya uunahin muna niyang makilala si David at ang buong pamilya nito nang sa gayon ay makasiguro siya kung pasok ba sa kagustuhan ng kanyang pamilya ang lalaki at ang pamilya nito. Pumayag si Ma'am Suling na sumama sa baryo ni na David. Hindi kaagad sinabi ni Ma'am Suling kay Ma'am Roan ang pagkukumbida ni Sir David sa pista doon sa kanilang baryo. Baka kasi kumalat iyon at maraming makisawsaw. Mamaya niya na'y mawalan pa sila ng oras kay Sir David. Nang magtatapos na ang pasukan ay saka pa lamang kinausap ni Ma'am Suling si Roan. Total ay nakapagpaalam naman na siya sa kanyang pamilya na may aasikasuhin muna itong importanteng bagay, kaya hindi siya makauwi sa kanilang probinsya. Ano, kailan siya nag-aaya? Teka Ma'am Suling, para atang may kakaiba. Hindi makapaniwalang saad ni Ma'am Roan matapos sabihin sa kanya ng katrabaho ang pagyayaya ng binata. Kakaimbita nga niya, ang sabi niya, isama kita para mas masaya raw. Ayoko sana kaso dahil kasama kita, pumayag na ako. Bumusangot naman ang isa sa inasal ng kaibigan. Ngunit kalaunan, mabilis din na nagiba ang reaksyon niya at napalitan iyon ng kagalakan dahil bukod sa may paghanga siya kay Sir David, makakapamasyal din sila ng libre. Total ay wala rin naman pamilya si Ma'am Roan. Walang nakakaalam sa plano ng dalawa na pagkasunduan ng dalawang dalaga na saka na lamang nila ipagsasabi ang pagbisita nila sa baryo ni na David kapag nakabalik na sila. Isa pinangako din kasi ang lalaki na magugustuhan nila ang lugar. Maraming nagagandahang tanawin sa lugar nila. Bukod pa roon ay talagang dinarayo ang lugar nila dahil sa daming magagandang pasyalan. Idagdag pa ang pista sa kanila. Mas lalo tuloy nagalak ang dalawa. Anila'y magdadala sila ng magagandang kamera para naman maayos nilang makuwanan ng larawan ng buong lugar. Sangayon na rin sa suwestyon si Sir David. Habang naghahanda ng mga dadalhing gamit si Suling, ay hindi niya mayuwasang isipin kung paano sila magkakasarilinan ni David. Oot konserbatibo siyang babae, subalit hindi siya anghel para hindi makaramdam ng kilig. Lalo pat bago lamang ang pakiramdam na yon. Kahit mainhin siya, hindi naman nakatakas sa kanya magandang pagkalalaki ni Sir David. Idagdag pa na grabe mamulaklaki ng mga salita nito kapag sila lamang ang nag-uusap. Kaya nabihag nito ang puso niya. Malambot rin naman ang puso niya. Kung hindi lamang siya galing sa istriktong pamilya, baka matagal na siyang nagkanobya. At hindi siya lalaking mahiyain. Bumili pa siya ng magagandang damit upang maging presentable naman siya sa mga magulang at pamilya ni David. Sa mukha kasi ng lalaki ay mukhang galing ito sa sosyaling pamilya. Nakakahiya naman kung sa unang pagkikita, magmumukha siyang simpleng babae. Nang magkita-kita sila sa sakayan ng bus, ay nagitla si Roan. Sino ba naman ang hindi magugulat? Nakakapanibago ang porma ni Suling. Bagamat hindi ito kagaya niya na magkokolorete ng muka, pero natuto itong mamorma kagaya niya. Aba, nagbo-blooming ka yata. Anong meron? Tukso ni Roan sa kanya. Rumulyo lamang ang mata ni Suling at ayaw magpa-apekto sa panggagastiko ng kaibigan. Ganito talaga ako kahit noong nasa probinsya pa ako. Sayang nakapokus lang kasi ako sa trabaho kapag nasa paaralan tayo. Pagdadahilan na lamang ni Suling para lamang matahimik ang babae. Dumating si David na madaming dalahin. Pinuri niya ang dalaga, lalo na si Suling. Pero hindi nagpalata si Suling na kinikilig. Hindi kagaya ni Roan na walang hiyahiyang nilingkis nito ang braso ng binata. Bagamat alam ni Suling na sa kanya may gusto si David,
Hindi man lamang siya nakaramdam ng selos sa kaibigan. Pero palihim pa rin nangingitian ng dalawa at kung minsan ay kinikindatan siya ni David. Nagtabi sa upuan ng dalawang dalaga. Sangayon na rin yun kay Suling. Ang dahilan niya ay konserbatibo siya. Ayaw niyang makatabi ang iba at mas lalong ayaw niyang ipahalata na si David talaga ang gusto nitong makatabi. Dahil sa layo ng biyahe nila mula Iloilo pa Capiz ay nakatulog na rin si Roan. Samantala palihim na sinulya pa naman ng dalawa dahil magkatapat lamang ang kani-kanilang mga upuan. At dahil tulog na nga si Roan, may iniabot na pagkain si David sa kanya. Isang siopaw, pero nakapagtataka na hindi gawa sa 7-Eleven o anumang tindahan. Napansin din ni David kung paanong nagtatakang pinagmamasdan ni Suling ang bigay niya, kaya tinext niya rito na siya mismo ang gumawa ng siopaw na yon. Namangha ang dalaga at pinuri pa yon. Nagpasalamat na lamang ito. Subalit nagtaka pa rin si Suling dahil wala man lamang itong sauce. Pero nang kagatin niya naman ito'y nasarapan siya, binuklat niya yon dahil hindi naman lasang manok ang palaman nun. Di naman siya kumakain ng karne, pero dahil bigay iyon ni David, kaya nilantakan niya yon. Sarap na sarap siya sa bigay ng binata. Ni hindi niya naisip na bawal sa kanya ang karne. Nakakaramdam kasi siya ng paninikip ng dibdib kapag nakakakain siya ng karne. Subalit naubos na niya ang siopaw at wala pa ring nananakit sa kanya. Namangha siya dahil doon. Parang mas gumanda pa ang kanyang pakiramdam. Muli itong nag-text kay David at sinabi rito na nagustuhan niya ang siopaw na kanyang ibinigay. Isa pa'y kaya ayaw niyang bumiyahe sa malayo ay dahil na rin sa madali siyang mahilo at masuka, kaya hindi niya hilig magliwaliw sa malalayo. Pero dahil sa nakain niya nawala yon, hindi na niya isinusumpa ang pagbabiyahe. Di na nila namalayan na nakarating na pala sila sa terminal ng Capiz. Tuwang-tuwa ang dalawang dalaga. Hindi kasi may kakaila ang ganda ng tanawin doon. Halina kayo, kailangan na nating sumakay, baka gabihin pa tayo. Saad ni David na inaakay sila sa mga tricyclean. Ani Roan ay saka na lamang daw sila kumuha ng mga larawan kinabukasan. Panigurado na mas magaganda ang tanawin doon, lalo na't kapistahan pa ron na siya namang sinang-ayunan ni Suling. Bago sila sumakay ay may tinawag si David, pero lumayo muna ito sa dalawang dalaga. Ang narinig na lamang ni Suling ay ang sasalubong sa kanila ang tinatawagan ni David. Di nagtagal ay binalikan sila nito. Maraming nakaparadang tricycle doon, subalit hindi sila pinapansin ng mga yon. Maraming nagtatawag ng pasahero, pero sila'y hindi pinapansin na wari ba'y iniiwasan sila. Napansin mo yun? Parang ayaw nila tayong maging pasahero. Puna naman ni Suling. Sus, kaya hindi tayo pinapansin kasi baka papuntang mga bukid ng mga yan. Isa pa, mukha tayong mamahalin no, kaya hindi tayo bagay dyan. Tugon naman ni Roan. Pero hindi na nakumbinsi si Suling. Masyado naman kasing mahangin ang sagot ng kaibigan. Pakiramdam talaga niya ay may kakaiba. Di nga lamang niya matukoy kung ano yon. Ngunit agad rin niya yung pinagsawalang bahala ng balikan sila ni David at sinabing parating na ang sundo nila. Siniko naman ni Roan si Suling na tila man nagpapahiwatig ito na tama siya na may sundo nga sila. Ngumiti na lamang si Suling dahil sa lawak ng pagkakangiti ni Roan. Subalit agad din yung napalis nang makita kung anong klase ang kanilang sundo. Tricycle din? Naibulalas na lamang ni Roan habang nandidilat pa ang mga mata. Bigla tuloy siyang siniko ni Suling. Agad naman siyang napasimangot at nanahimik. Wala rin naman siyang magagawa. Ano pa nga bang magagawa natin? Ani Roan na naunang nang sumakay. Nagatingin na sina David at Suling na nagngingitian, sabay kibit balikat ng dalaga dahil sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Subalit agad ring napalis ang pagkadismaya ni Roan nang makita kung gaano kaganda ang mga tanawin sa Capiz. Kaya hindi na sila nakapagpigil na kumuha ng video habang nasa biyahe sila. Kumain kaya muna tayo? Saad ni Roan nang makaramdam na ng gutom. Doon lamang din napansin ni Suling na kanina pa silang bumabiyahe at hindi man lamang sila nakapagpananghalian. Naku, hindi na tayo pwedeng huminto.
malapit na tayong ibaba ni Manong driver. Isa pa, naghanda na sina ina ng maraming pagkain. Walang nagawa si Roan kung hindi ang umuo na lamang. Nilabas na lamang nito ang biskwit na dala-dala at yun na lamang din ang kinain. Kakain talaga ako ng marami pagdating natin. Hindi na ako mag-iinarte. Saad ni Roan kay David. Natawa na lamang si Suling. Hindi niya lubos sa kalain na may pagkaisip bata pala ang kaibigan. Habang tumatagal, nagtataka na ang dalawang dalaga. Dahil palayo sila sa syudad, isa pa'y nagiging masukal na ang kanilang dinaraanan. Ilang oras na rin silang bumiyahe at mabilis na magpaandar si Manong driver. Teka, malayo pa bang probinsya niyo, David? Pagtatanong ni Suling nang hindi na siya makatiis pa. Huwag kayong mag-alala, malapit na tayong makababa. Tumingin si Suling sa driver na nooy mabilis na nagpapatakbo. Bagamat kanina pa itong hindi nagsasalita, seryosong seryoso pa ito at tila ba nakapokus lamang sa kalsada. Hindi nga nila namalayan na malapit na palang bumaba ang araw. Nagtataka na si Suling pero naipagsawalang bahala na lamang niya yon nang tumigil ang tricycle sa isang tabi. Agad bumaba si David na nooy nakaupo sa likuran ni Manong driver at nagbayad. Pagkababa ng dalawang dalaga, nagtaka sila dahil para bang ang layo-layo na nila sa kabiasnan. Idagdag pa na napakalayo na nila sa mga kabahayan at tanging mahabang kalsada na lamang na may masusukal na kapunuan ang nasa paligid nito. Sa gilid ng kalsada na binabaan nila ay may isang makipot na daanan. Pagkaabot ng mahigit 1,000 ni David sa tricycle driver ay walang lingon nitong pinaharurot ang tricycle. Mabilis ang pagpapaharurot nito ng sasakyan at tila ba may kinakatakutan. Ganun talaga si Manong, walang sinasayang na oras. Gusto madalian ang lahat kaya suki namin yun sa sityo namin. Huwi ka ni David nang mapansing tinatanaw ng dalawang dalaga ang humaharurot na tricycle. Ganun ba? So, sana tayo nito pupunta. Wala namang mga kabahayan dito eh. Tila ba nag-aalalang saad pa ni Suling. Oo nga, parang wala namang katao-tao rito. Segunda naman ni Roan na wari ay nagtataka na rin. Malapit na tayo. Makakakita kayo ng maraming tao ron. Oh, nandito na pala yung sundo natin eh. Saad ni David na nakatanaw doon sa may makipot na daanan. Magkasabay naman napalingon ang dalawang dalaga. Ngiting-ngiti pa sila dahil akala nila maiibsan nun ang pagkadismaya nila. Pero isang karubahe na hila-hila ng kalabawang sasakyan nila. Halos mahulog na nga ang panga ni Roan. Yan ang sasakyan natin kasi hindi makakapasok ang motorsiklo o sasakyan dito. Kung iikot naman tayo sa kalsada baka abutin pa tayo ng kinabukasan. Paliwanag ni David. Alanganing ngumiti ang dalawa. Iniisip na lamang nila na gusto lamang na shortcut ni David para mabilis silang makarating. Ipinakilala ng binata ang dalawang kasama kay Mang Erneng, ang kutsero ng kalabaw. Wala namang nagawa ang dalawa kundi ang sumakay na lamang din. Hayaan mo na, babawi na lamang yan sa mismong lugar nila kasi maganda ron. Pabulong na sabi ni Suling sa kaibigan para maibsan naman ang pagsama ng loob nito. Rumulyo ang mga mata ni Roan at para bang hindi na nito may tago ang inis niya. Sino ba naman ang hindi maiinis nun? Gayong si Roan lamang ang nakakaramdam ng gutom. Maaga-maaga silang umalis. Ilang oras silang bumiyahe sa bus. Tapos sumakay pa sila ng ilang oras sa tricycle kung saan doon sila nagtagal. Di man lamang sila nakapananghalian. Ngayon, malapit nang bumaba ang araw at wala pa siyang matinong kain. Habang si Suling ay hindi alam kung bakit hindi man lamang siya nakakaramdam ng gutom. Gayong ang siopaw lang naman ang huli niyang kinain. Akala nila'y tapos na ang kanilang kalbaryo. Ngunit mas nadagdagan pa ang pagkairita ni Roan nang pumasok sa masukal na daan si Mang Erning. Panaka-naka kasing pumapasok ang mga matataas na damo sa loob ng karubahe. Hindi pa naman siya nakasuot ng jacket at sa tuwin ay nangangati ang kanyang balat sa pagdampi ng ligaw na damo sa kanya. Idagdag pa na maputik ang daanan nila. Kaya masyado nang nahahalata ang pagkairita ni Roan. Hinahawakan na lamang ng mahigpit ni Suling ang kamay nito para ipapatid rito na huwag siyang magrereklamo dahil nakakahiya naman kay David. Mang Erning,
Umulan pala rito? Tanong ni David sa kutsero. Oo, alam mo naman sa lugar natin, paboritong daanan ng ulan. Mabuti na lamang sa ibang malapit na bayan, wala masyadong ulan. Magiliw na tugon ng may edad na lalaki. Pangiti-ngiti pa ito habang lumilingon sa kanila kapag sumasagot. Kaya kita ng dalawang dalaga ang sungki-sungki at dilaw nitong mga ngipin. Halatang matagal na itong hindi nakakapagsipilyo sa kapal nun. At ang mas nakakainis pa'y kahit hindi man nila ito kaharap o kausap, ay umaalingasaw pa rin na nakakasulasok nitong hininga. Di nga nakatiis si Roan at sinenyasan nito si David na wag nang tanungin si Mang Erning dahil umaalingasaw ang hininga ng lalaki. Bigla namang napisil ni Suling ang kamay ni Roan dahil sa hiya nito kay David. Maliban nila baka kamag-anak niya ito, tapos nababastos na pala nila. Subalit tumango lamang si David sabay ngumiti. Ilang oras din silang nakasakay sa karwahe. Nakakarimarim na ang paligid. Dahil kahit may kaunting araw pa'y pakiramdam ng dalawa ay ang dilim-dilim na dahil sa lilim ng malalaking puno. Idagdag pa ang maiingay na kuliglig. Mas nakakapangilabot. Wala bang mababangis na hayop dito? Hindi maiwasang tanong ni Suling. Isa kasi yun sa mga kinatatakutan niya kaya pinakaayaw rin niya ang pamamasyal sa mga zoo. Isa pa'y baka mamaya niya na may mahulog pang ahas sa sinasakyan nila. Siguradong mapapatalon siya kung sakaling mangyari yon. Pagak na natawa si David at si Mang Erneng. Ineng, wala kang dapat na ikatakot sa mababangis na hayop. Sana nga'y may natira pa. Kaso mukhang naubos na sila ng mga mas mababangis pang hayop. Si Mang Erneng ang sumagot na tila ba may ibig ipakahulugan. Agad namang napatikhim ang binata. Ano kasi maraming mga ngaso sa lugar na ito. Kaya halos walang natira sa mga hayop dito. Kaya huwag ka nang matakot. Sambit ni David. Kahit papaano na may gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Nakarating sila sa isang malawak na daanan. Bagamat hindi sementado pero halatang dinaraanan na ng maraming tao ang daanan na yon. Isa pa'y may arko na gawa sa kawayan ang nakita nila na may nakaukit na Sitio Mandalo. Nagkatinginan ng dalawang dalaga sabay nagkangitian. Ayon kay David ay nakarating na sila. Pagkapasok nila sa arko, ilang minuto rin ang lumipas pero wala pa silang natatanaw na kabahayan. Puro kapunuan pa rin doon hanggang sa makakita sila ng mga kubo sa may malapit. Mukhang malapit na tayo kasi may mga bahay na sa malapit oh. Komento pa ni Roan. Andito na nga tayo. Uwi ka pa ni Mang Erneng. Nagulat ang dalawa dahil mga kubo-kubo ang bahay doon. At tanging mga sulo lamang ang ilaw na tumatanglaw sa bawat tahanan. Sa unay ilang kubo lamang ang nakikita nila. Kalaunay dumarami na. Hudyat na marami talagang residente doon. Nagsibukasan pa ang mga bintana at may mga sumungaw na mga tao ron. Mukha namang mga ordinaryong tao, hindi masasabing mga taga-bundok dahil kagaya rin sila ni David. Kapag kasi ganoong mga lugar, unang papasok sa isipan ng mga dumarayo'y mga inosente. Nagsilabasan sila ng tumigil sa isang bahay na may 2 palabag ang karwahe. Hindi kaagad napansin iyon ni Suling at ni Roan dahil abala sila sa pakikipagngitian sa mga taga ron. Pero kahit pakiramdam nila na welcome sila sa bahay na yon, hindi magaan ang pakiramdam nila sa mga tao ron. Yung tipong sila yung taong kahit walang pinapakitang masama sa'yo, hindi pa rin mapalagay ang loob mo sa kanila. Ganun ang pakiramdam ng dalawa. Andito na tayo sa bahay namin. Agaw pansin ni David sa mga kasama. Kaya napukaw ang pansin ng dalawa. Nakita nila ang bahay ni David na gawa sa kahoy pero may 2 palapag. Iyon ang pinakmalaking bahay sa sitio na yon. Lumabas ang sa hinuhay ina ni David. Kagaya ng ibang residente ron, malawak din ang pagkakangiti niya sa kanilang dalawa. Nagkatinginan ng 2 dalaga na alanganing napangiti. Pagpasensyahan niyo na kung walang kuryente sa amin. Matagal na to, bata pa lang kami. Wala nang ilaw rito. Sabi ng alkalde namin wala daw pagkakabitan ng kuryente rito. Kalokohan. Kaya tumigil na kaming makisali sa mga programa ng mga gobyerno eh.
Paliwanag ni Aling Rosalie habang inihahanda ang hapagkainan. Ni solar po ba'y wala? Uso po ngayon ng gumagamit ng solar para may liwanag po kayo rito. May inihing suwestyon naman ni Suling. Pag-uwi nagkatinginan si Aling Rosalie at David. Hindi kasi uso rito ang solar. Paniniwala ni tatay na masama sa kalikasan ng paggamit ng teknolohiya. Noong unang panahon kasi wala namang ganon, kaya walang nasisirang kalikasan. Environmental friendly naman yun ah. Dito walang naniniwala. Maikling tugon na lamang ni David. Hindi na nakipagtalo pa si Suling sa kanya. Dahil kung iyon na ang paniniwala nila, wala na talaga siyang magagawa pa. Kahit anong paliwanag pa niya, si David nga na nakapagtapos, nakakapagturo at bukas sa realidad ng buhay, hindi niya makumbinsi ang kanyang mga kababayan. Siya pa kaya nadayo lamang ron. Isa pa'y baka makasira lamang yun sa imahe niya sa pamilya ng lalaking nagugustuhan niya. Nang mailapag ang mga pagkain ay sumamyo ang masarap na halimuyak na niluluto nila. Lahat ng ulam ay karne, wala man lamang gulay o isda, kaya napalunok na lamang si Suling. Baka mahulog sa kanyang sakit na dinaramdam niya, habang si Roan naman ay hindi makapagantay at kumain na talaga, lalo pat mukhang masasarap ang mga putahe. Hindi po ako kumakain ng karne dahil sa sakit ko. Hindi mapigilang masabi ni Suling ang totoo. Napatigil naman sa pagsubo si Roan at naalala yon. Naku anak, huwag ka mag-alala, hindi yan basta-basta karne. Galing yan sa tupa. Nakakagamot pa yan sa lahat ng sakit. Paliwanag ni Aling Rosalie. Kahit nagpaliwanag na ang ginang ay nag-aalangan pa rin si Suling. Magtiwala ka lang, kung may mangyari man sa iyo kargo kita. Saad ni David. Nasiko naman ni Roan si Suling. Halatang halata na korsonada siya ni David. Kaya hindi maiwasang mapangiti ni Suling sa kanila upang maitago ang pagkontra. Kakain na siya nang dumating si Katimyong, ang ama ni David. Malaking lalaki ito at nagmana ang gandang lalaki ni David sa kanya kahit may edad na may katikasan pa rin. Malawak ang ngiting binati niya ang dalawang bisita. Pasensya na kung ngayon lang ako. Pinuntahan ko pa ang mga tao ko para magpulong tungkol sa pista. Sige na, kumain na kayo. Paliwanag ni Katimyong. Ngumiti ang dalawa. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain nito. Nagulat pa ang dalawang dalaga dahil kakaiba ang sarap ng putahing hinain sa kanila. Hindi basta-basta lamang, kaya hindi nila napigilang may bulalas ang papuri sa luto ni Aling Rosalie. Nagkatinginan naman ang mag-anak sabay ngisin nang makita kung paano lantakan ng dalawa ang mga pagkain. Nang matapos sila inihatid na ng ginang ang dalawa sa kanilang magiging silid. Medyo may kalakihan ang kwarto at malinis din yon. Ngunit walang masyadong kagamitan doon. Isang lamesa sa gilid ng kama at isang katamtamang kabinet na pwede nilang paglagyan ng kanilang mga gamit. Nang may sara ni Aling Rosalie ang kanilang silid, ay saka pa lamang nagbigay ng komento si Suling. Ang weird no? Wala pang dekorasyon sa kapistahan. Walang ilaw. Tapos parang bago lang na ipinatayo ang bahay na ito. Tignan mo, bagong kawil lang to eh. Malamang, may trabaho na kasi si David. Kaya lumuwag-luwag na. Pero alam mo ba, akala ko talaga sobrang yaman nila. Wala kasi sa itsura ni David na nakatira siya sa ganitong kaliblib na lugar no? Komento naman ni Roan. Kaya nga, ang tahimik din dito, tapos ang dilim, parang lalamunin ka ng kalungkutan. Ay nako Suling, imbis na magmukmok ka dyan, halika mag-internet na lang tayo. Naalala nilang may dala silang mga cellphone. Tapos ay may power bank pa, kaso pagbukas nila ng kanilang mga cellphone ay wala namang signal. Ay ano ba yan, ang hassle naman dito? Busangot na saad ni Roan. Nangiti na lamang si Suling. Literal na napunta sila sa lugar na malayo sa kabiasnan sa buhay. Kaya wala silang nagawa kung hindi ang makatulog na maaga para naman makatulong sila sa paghahanda ng kapistahan at para makapamasyal na rin. Mabuti at sakto ang pagdala mo rito ng kasama. Sigurado ka bang wala pang karanasan yon? Tanong ni Katimyong. Oo naman tay, bibiguin ko ba kayo? Isa pa'y amoy na amoy naman ang pagiging inosente niya, hindi ba?
Napangisi si Katimyong. Isa na namang kapistahan na mapagtatagumpayan nila. Maagang nagising ang dalawa pero hindi pa rin gising ang mga tao sa sityo na iyon. Si David lamang ang inaalalayan sila sa pagbabanyo at pag-aalmusal. Nakakapagtaka dahil halos buong sityo ay tulog. Ang alam kasi ni Suling kapag ganoong lugar. Dapat maaga ang mga tao dahil abala sa trabahong bukid, maglinis, maglaba at paghahanda sa kapistahan. Pero sa sityo na kinalalagyan nila tinatanghali ang mga tao. Pagkagising ay saka pa lamang nila ginagawa ang mga dapat na ginagawa sa umaga. Walang masyadong hardin doon pero maraming hayop na inaalagaan. Kagaya ng mga manok, kambing at kalabaw. Naisip ni Suling na kaya pala walang masyadong lutong gulay doon dahil puro hayop ang kanilang mga alaga. Anak, ipasyal mo muna yung mga kaibigan mo para pagdating nila nakapagluto na rin ang nanay mo ng pananghalian. Utos ni Katimyong kay David. Sumang-ayon naman si David. Kahit magiliw ang mga tao sa kanila, hindi pa rin maiwasang mailang ni Suling. Ramdam kasi niya ang pailalim na tingin sa kanila ng mga residente ron. Tapos sa mga ngiti ay parang may hindi magandang gagawin. Mas mabuti na ngayon para mas masulit natin ang bakasyon natin dito. Pagsang-ayon naman ni Suling para makaiwas siya sa mga tao ron. Nakalimutan na nga niyang magpasikat sa mga magulang ni David para magustuhan siya ng mga ito. Mas nauuna pa ang pagmamasid niya sa mga tao ron. Samantala, siniguro ni Katimyong na sa mga dating banga kukuha ng karne ang kanyang asawa. Ang mga nakalagay roon ay bangkay ng mga hidukay at masyado ng bulok. Yun ang ipinapain nilang pagkain sa mga biktima nila upang hindi sila maakit sa amoy nito at matiis na kainin hanggang sa gabi ng kapistahan. Naiinis ako kasi hindi ko alam kung ano na namang putahe ang gagawin natin dyan. Reklamo ni Aling Rosalie. Ilalaga mo lang yan. Ako na ang mag-uurasyon yan para magibang anyo ng karne. Mamayang gabi, sila naman ang pupulutanin natin pagkatapos makatay ang isa sa kanila. Saad ni Katimyong. Napangisi si Aling Rosalie. Naganda na rin ang mga dekorasyon na gawa sa mga tuyong halaman ang mga residente ron at nagagalak na sa paparating na gabi. Dahil sa wakas ay muli silang makakatikim ng sariwang karne. Habang wala ang mga bisita, kanya-kanya sila ng hatak ng mga hayop upang kainin sa pananghalian. Hindi na sila nagabalang magbagong anyo pa. Pumalahaw ang mga hayop kagaya ng manok, kambing at baboy na tila ba naiintindihan na nakakahindik nilang kapalaran. Nagsihabaan ng pangil ng mga asubang doon. Pagkatapos ay parang normal na pagkain lamang kung paano nilang ngasabin ang mga laman ng buhay na hayop. Basta na lamang kinagat ang tiyan ng kambing, pagkatapos ay hinahalukay pa nito. Patuloy sa pagkain ng mga aswang, nagsisitawanan pa sila habang nagkakalingunan. Duguan ng mga bibig at kamay pero hindi alintana yon. Para silang uhaw na uhaw sa dugo at gutom na gutom sa laman. Nakakarimarim dahil mas masahol pa sila sa mababangis na hayop. Walang makakadaan na tao ron dahil tiyak ang kamatayan nito. Di naglaon ay may dumating na kasamahan nila. Napatayo ang lahat habang ngiting-ngiting pinagmamasdan ang lalaking may daladalang sako. Para silang wala sa sariling nagsipagtakbuhan papalapit kay Mang Erneng. Halos pag-agawan pa nila ang laman ng sako. Napunit pa yun at pinag-agawan ng katawan ng tricycle driver na nooy humihinga-hinga pa at may tapyas ang kanyang leeg. "Aw, teka, dahan-dahan lang." Natatawa pang saway ni Mang Erneng. Subalit hindi niya napigilan ang mga kalahi niya. Nang paggagawa nila ang naghihingalong biktima, nakangiti namang nakatanaw si Katimyong na nooy iniwan ng mga kasamahan na tumutulong sa kanya sa pagkabit ng mga dekorasyon. Si Aling Rosalie nakatanaw mula sa kanyang bintana para bang normal na normal sa kanila ang senaryo. Grabe, ang ganda pala rito. Kung alam ko lang na may talon pala rito, sana nagdala kami ng bikini. Puri ni Roan na nooy kinukuhanan ng video ang mga tanawin. Samantalang si Suling ay walang pakundangan sa pagtatampisaw sa katubigan. Tila ba nakalimutan niya ang ikinababalisa niya. Mahilig kasi talaga siya sa kalikasan. Kahit wala na siya makuha ang litrato, ang mahalaga sa kanya ay ma-enjoy niya ang pagkakataon. Marami pa silang lugar na pinasyalan
Nakalimutan na nilang mananghalian. Ni hindi nga sila nakaramdam ng gutom at namalayan na lamang nila na bumababa na pala ang araw. Hindi ba kayo nakaramdam ng gutom? Takang tanong ni Suling. Napatingin si Roan at naalala na agahan lamang pala ang nakain nila. Ni pagkalam ng sikmuray wala silang maramdaman na siyang nakapagtataka. Kahit pa sabihin na nagdadayat sila, kung wala silang nakain ay talagang gugutumin talaga sila. Siguro, dahil sa hindi pa kayo natutunawan sa dami ng karne na nakain ninyo kagabi. Komento ni David. Napatango naman ang dalawa ng maalala kung gaano karami ang nakain nila kahapon. Nakaramdam tuloy sila ng hiya. Nang makarating sila'y natapos na rin ang pagdedekorasyon. Pero kakaiba sa karaniwang kapistahan na makukulay, doon ay kakaiba. Bukod sa mga tuyong halaman na nakadekorasyon sa paligid, marami pang kawan na nakahilera na wala namang nakalagay na niluluto. May mga tambol rin naman siyang nagpapaingay sa gabing yon. Tapos iba na rin ang kasuotan ng mga tao ron dahil pulos mga walang pang itaas. Grabe namang OOTD yan. From modern to native. Alanganing komento ni Roan. Muli naman bumalik ang pagkabalisa ni Suling nang makita ang mga residente doon na sa kanila lamang nakatutok ang mga ngiti. Nakakakilabot, parang gusto niyang umuwi sa oras na yon. Pagpasensya niyo na sila, masaya lamang sila dahil magkakaroon ng kasiyahan mamaya. Salubong sa kanila ni Katimyong, napalunok si Suling nang bigla siyang akbayan ni David. Kumain na muna kayo, mamaya mapapagod kayo sa sayawan. Yan kasi ang pinagkakasayahan sa pista namin dito, sayawan. Alanganin namang napangiti si Suling habang si Roan ay palihim na napairap sa inesta ni David kay Suling. Nagsiselos kasi siya ron. Sa pagkainan, pulos karne na naman ang inihain sa kanila at kahit puro karne yun ay ibang klase ang luto naman nun. At kahit hindi na inaatake ng sakit niya si Suling ay nag-alangan pa rin siyang kumain. Parang may nagtutulak sa kanya na huwag kainin ang pagkain na nakahain sa kanya. Hindi rin naman siya gutom. Hindi mo ba gusto ang niluto ni inay? Pangungonsensya naman ni David. Oo nga naman Suling, ang sasarap ng pagkain hindi pa tayo nagtanghalian. Segunda naman ni Roan na nooy lumalamon na rin. Napalunok si Suling nang may sipa niyang umakto na lumalabas na naman ang sakit niya. Ano kasi medyo sumasama na naman yung pakiramdam ko. Alam niyo naman, nasabi ko na sa inyo na bawal akong kumain ng karne. Jesus, alam ko kung inaatake ka ng sakit mo dahil sa karne. May tumutubong mamula-mula sa mukha mo. Parang gustong sikuhin ni Suling si Roan dahil sa pambubuking nito. Wala na siyang maisip na dahilan hanggang sa susubuan na siya ni David. Sige na iha, magtatampo kami sa iyo niyan. Anak ko na ang sumusubo sa iyo. Sa tanang buhay namin ngayon lang namin nakita na nanunuyo yan ng babae. Saad ni Katimyong na siyang sinigundahan naman ng kanyang misis. Napilitan tuloy na kainin niyo ni Suling. O hindi ba masarap? Ngiting-ngiti pang saad ni David. Alanganing umiti si Suling habang umunguya. Hindi niya magawang kiligin dahil sa bumabagabag sa kanyang isipan. Napilitan na lamang din siyang kumain kahit paayaw niya. Padabog naman na kumain si Roan dahil sa marahas niyang paggamit ng mga tinidor. Kaya agad siyang nilingon ni Suling at siniko upang kunin ang atensyon ng kaibigan. Subalit inirapan lamang siya ni Roan. Kaya hinayaan na lamang niya ito at nagpatuloy na kumain. Pero sa kanyang pagnguya ay tila may mamasa-masa siyang nangat-ngat. Nang iluwa niya yun ay isa palang atay na hindi pa tuluyang naluto. Nagulat pa siya at napataras sa kalamang doon pumasok sa isipan niya na nakakain siya ng hilaw. Kaya agad siyang napatakbo sa may bintana. Doon niya sinuka lahat ng kanyang kinain. Halos manlupaypay siya dahil sa dami ng naisuka niya, pero agad din iyong napalis nang mapansin ng mga residente na isa-isang tumatapat sa bintana at nakatanaw sa kanya. Lahat ay nakangiti ngunit walang nagsasalita. Yung iba pa nga'y naglalaway kaya hindi niya may tago ang kanyang takot. Mabilis siyang napatras ngunit bumangga siya sa malalapad na dibdib ni David. David, yung mga tao sa labas. Pero hindi pa man niya natatapos ang sasabihin
Nang makita niya ang pagngisi ng binata na may hawak pang 2x2. Pag-uwi hinampas siya nito dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Nagising si Suling dahil sa naririnig na ingay sa paligid. Hindi siya sanay na may naririnig siyang maingay sa paligid kapag natutulog siya. Kaya naman dahan-dahan niyang nagmulat ng mata. Subalit nakaramdam siya ng masakit sa bandang ulo niya. Nahirapan siyang maaninag kung anong mayroon sa paligid hanggang sa lumiwanag ang kanyang paningin. Ganun na lamang ang pagdagundong ng kanyang dibdib nang makita ang mga residente na may kakaibang anyo. Ang mga buhok nila buhagag at sintigas ng alambre, matutulis sa mga ngipin. Walang mga saplot, nangingintab ang mga balat nila dahil sa nakapahid na lana. Magsasalita na sana siya kaso may nakabusel pala sa kanyang bibig. Hubot-hubad siya, may mga kalmot rin sa kanyang mga katawan at kumikirot yon. Tumatagas ang kanyang dugo sa kanyang katawan. Napaiyak siya at alam ni Suling na hindi yun panaginip lamang. Alam niya sa kanyang sarili na nasa teritoryo siya ng mga aswang. Lumapit sa kanya ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Iniangat ni Suling ang kanyang ulo subalit nakatali ang buo niyang katawan. Sigaw na paungol ang pinaparating niya kay David. Ngunit kagaya ng mga residente ron, nakangisi lamang si David dahilan ng paglabas ng kanyang matutulis ng ngipin. Iba talaga ang amoy ng mga wala pang karanasan. Napakabango. Kaya pala gustong gusto ng aming pinuno ang inyong dugo dahil napakapuro. Saad ni David sa kanyang garalgal na boses. Sumigaw si Suling nang dilaan siya ni David sa buo niyang katawan, ngunit wala siyang magawa. Ninamnam ni David ang bawat patak ng dugo ni Suling. Pag-uwi inawat niya ang sarili na makagatan dalaga. Tumayo ito ng matuwid at tumingin sa kalangitan. Pagkatapos ay umalulong ng pagkalakas-lakas. Nagbunyi lahat ng asubang doon. Pinatunog nila ang tambol at nagsimula silang magsayawan sa palibot ng apoy. Tila nagdiriwang sila. Pag-uwi may isang bangkay na babae na binilatan ng buhay. Nakatali ng alambre sa isang mahabang kawayan na tila ba ginawang lechon. Kumabog ng malakas ang puso ni Suling sa sobrang takot nang maisip na iyon si Roan. Muli siyang umungol at nagkakawag habang pinagmamasdan ng babae na naghihingalo na. Kitang-kita ni Suling kung paanong naghihirap ang babae habang isinasalang sa naglalagablab na apoy. Nanlalaki pa ang mga mata ng babae habang natutusta ito sa apoy at pinapaikot-ikot ang katawan. Para na lamang gustong mamatay ni Suling sa isang iglap kaysa dahan-dahan pa siyang pinapaslang. At nasasaksiyan kung paano siyang kainin ng mga nilalang na yon. Nagsisi siya kung bakit hindi na lamang siya umuwi sa probinsya. Kung nakinig lamang siya sa kanyang mga magulang, hindi sana'y hindi ito mangyayari sa kanya. Kaso'y huli na. Tunay nga palang ang hirap magtiwala sa taong hindi mo pa lubos nakakilala. Matapos maihaw ng babae, iniahon nila ito at inilapag sa dahon ng saging. Ngunit hindi pa tuluyang nailalapag ng pag-agawan na nilang natustang babae. Parang nawawala sila sa sarili dahil sa pagkatakam. Hindi na may paliwanag ni Suling ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang magmakaawa kay David subalit hindi niya ito mahagilap dahil nanginginain rin ito sa bangkay. Habang si Katimyong ay nakatayo lamang at masayang pinapanood ang mga tauhan niya na sarap sa kanilang pagkain. Doon lamang din napansin ni Suling ang mga nakalapag sa mesa, mga karne ng tao ang mga yon. Naisip niya na hindi lamang pala sila Roan ang biktima ron. Naalala niya ang kanilang nakain. Posible na karne ng tao ang inihain sa kanila. Gusto niyang mabaliw ng oras na yon pero huli na. Wala na siyang magagawa. Nang matapos na silang magkagulo sa inihaw na babae ay dahan-dahan silang nagsitayuan. Kapag kuway unti-unti silang lumingon sa kinaroroonan ni Suling. Malakas na hininga ang pinapakawalan ni Suling. Nang palibutan siya ng mga aswang na nooy naglalaway pa, ay umiiyak siya ng umiiyak habang umiiling-iling. Pero huli na. Nakatungo na ang mga aswang sa kanya. Samantalang nagsimulang kumanta si Katimyong na siyang sinundan ng mga aswang at tila isang orasyon para sa kanya yon. Si David naman ay nasa ulunan niya. Tumutulo sa kanyang mukha ang mapakla nitong laway. Umaalingasaw rin ang kanilang amoy.
Nagdasal si Suling na sana'y matapos na ang kalbaryong pinagdaraanan niya. Hanggang sa lumapit na si Katimyong, may hawak na balisong. Nagpatuloy ang nakakarimarim na kantang hindi niya maintindihan. Ilang minuto ang lumipas nang iangat ni Katimyong ang balisong at dahan-dahang hiniwa ang tiyan ng dalaga. Damang-dama ni Suling ang pagbaon ng matatalas na balisong sa kanyang kalamnan. Nagkikikisay siya. Hindi niya may paliwanag ang sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Gusto niyang makawala pero nakagapo siya. Gusto niyang magmakaawa para patay na lamang siya, subalit lahat sila'y wala na sa sarili. Para siyang hayop na kinakatay ng buhay. Lalo na nang pangunahan ni Katimyong ang paglamutak sa kanya. Ilang minuto niyang naramdaman ang pagngasab ng karne ng kanyang katawan. Nanlalabo na ang kanyang paningin. Nang maaninag niya ang isang tao na nakasiksik sa mga kumakain sa kanya, tumulo ang kanyang luha ng matanto ang katotohanan bago siya tuluyang malagutan ng hininga. 2 taon ang lumipas. Mabuti naman at mas dumami pa tayo. Komento ni Roan nang dumating ang bagong hire na guro. Nakipagbeso-beso pa ang babae kay Margaret, ang bago nilang guro. Nakasuot ito ng makapal na salamin. Mainhin. Simple subalit angat na angat din ang ganda nito. Binati rin siya ni Sir David. Tila na ilang naman si Margaret nang kamayan siya ng binata. Masaya kaming makatrabaho ka. Bati ni David. Napangiti naman si Margaret ngunit hindi makatingin ng diretso kay David. Lalo pat titig na titig sa kanya ang binata. Ako rin, masaya akong makatrabaho kayo. Bagamat mahiyain ito, pero pilit na nakikipaglapit ang magkasintahan sa kanya. Kaya walang magawa kung hindi ang makisakay na lamang din. Wala naman siyang ibang makakausap liban sa kanyang mga estudyante. Hindi siya mahilig makisalamuha sa iba. Pilit siyang sinasabay ni Roan sa pananghalian, kaya nakakagaanan niya ng loob ang dalawa. Pasensya na pero hindi ka ba kakain ng kanin? Lakas loob na tanong ni Margaret kay David. Ano kasi siya? Vegetarian siya. At ayaw rin niyang kumain kung ibang nagluluto. Kagaya rito sa kantin, wala siyang panahon para magluto. Si Roan na ang nagpaliwanag. Alanganing napangiti si Margaret. Palihim naman na dinidiskartehan ni David si Margaret kahit kasintahan niya si Roan. Sa tuwin ay lagi itong nagbibigay ng siopaw na gawa niya sa dalaga. At kahit alam ni Margaret na may nobya na si David ay hindi niya ito magawang tanggihan. Tinanggap nito ang ibinibigay niya. Nagiging malapit ang loob ng dalaga sa binata at yun din ang napapansin ni Roan hanggang sa tuluyang nakuha ni David ang loob nito. Sinagot ito ng dalaga ng walang pag-aalinlangan, lalo pat nakita niya rito ang respeto sa pagiging konserbatibo niya. Palihim silang nagkita sa gabi. Ano ang nakita mo sa akin? Bakit ako nagustuhan mo? Mainhing tanong ni Margaret. Kagaya mo talaga ang tipo ko, hindi si Roan. Lagi kasi kaming tinutukso-tukso kaya naging kami nang wala sa oras. Mga mainhin, konserbatibo at simple kagaya mo ang gusto ko. Pag-amin naman ni David. Napasandal ang dalaga sa balikat nito habang nanonood sila ng palabas. Ikaw ang una kong minahal. Kaya kong ibigay sa iyo ang pinakaiingatan ko. Ngunit umiling si David. Marahan niyang hinaplos ang kamay ng dalaga. Pagkuway hinalikan niya ito. Hihintayin ko ang panahon na makasal tayo. Kaya ko namang magtiis eh. Matamis na napangiti ang dalaga dahil sa pagiging maginoo ni David. Ipapakilala mo ba ako sa pamilya mo? Pag-iba namang usapan nito. Ngunit tumanggi ang dalaga. Anyay ang lola lamang niya ang mayroon sa kanya. Magpapakilala ako sa kanya kapag nakilala ka na ng mga magulang ko. Saad naman ni David. Niyakap ni Margaret ang lalaki dahil seryoso ito sa kanya. Pero sa kabila nun ay nakakaramdam rin siya ng konsensya. Napansin naman yon ni David kaya tinanong niya ang nobya. Nakukonsensya ako. Niloloko kasi natin si Roan. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan para makipaghiwalay sa kanya. Pero hindi ba masama yun? Inosenteng tanong pa ni Margaret. Huwag kang mag-isip ng negatibo.
Hindi ko naman siya minahal. Niyakap niya ang dalaga. Sumiksik naman si Margaret sa kanya at nagtiwala na lamang siya sa binata. Unti-unti namang nilalayo ni David ang loob niya sa kanyang nobyang si Roan. Hanggang sa tuluyan silang magkahiwalay. Pwede bang wag muna nating isa publiko ang relasyon natin? Baka kasi mapag-initan ako ni Roan. Lagi kasing mainit ang ulo niya eh. Hinaplos ni David ang buhok ng dalaga. Gusto ko sanang isigaw kung gaano kita kamahal, pero nirerespeto ko ang kagustuhan mo para naman komportable ka. Kinilig naman ang dalaga sa sinabing iyon ng nobyo. Naging bugnutin si Roan sa trabaho, bagamat hindi na nito kinikibo si David kahit maayos itong nakipag-iwalay sa kanya, pero hindi nito iniwasan si Margaret. Ngunit hindi maiwasan ni Margaret na matahimik na lamang kapag naglalabas ng sama ng loob si Roan. Pakiramdam ko may kinahihibangan na naman yun. Nangyari na yan noon sa amin. May niligawan siya rati dito. Sa totoo lang kagaya mo siya mainhin pero ahas. Di ka naman ganun, di ba? Ayun, kinarma bigla na lang nawala. Natigil sa pagkain si Margaret. Kinabahan siya. Pakiramdam niya'y palihim siyang binabantaan ni Roan. Hindi natin alam. Buti nagkabalikan kayo ni Sir David nang mawala yung babae. Ngumisi si Roan na nooy naghahanda para umuwi. Ganon talaga si David. Kapag may nakukursa na dahan, bubula-bulahin niya. Kapag nakuha na niya, iiwan na lang basta-basta. Tapos babalik ulit sa akin. Ganon kasi niya ako kamahal. Napalunok si Margaret at hindi na sinagot pa si Roan. Nagpaalam na itong mauuna ng umuwi. Sinundan naman ng matalim na tingin ni Roan si Margaret na nooy palabas ng opisina. Sinabi ni Margaret ang sinasabi ni Roan tungkol sa kanya na labis namang tinutulan ng binata. Sinasabi lang niya yan dahil may hinala siya na tayo na. Isa pa, ngayon lang naging kami. Kahit itanong mo pa sa mga co-teachers namin. Napalunok si Margaret. Sino yung babaeng pinormahan mo tapos bigla na lamang doon wala? Suling ba yun? Kaya walang masyadong nag-apply sa paaralan natin dahil sa malaking issue na yun dati, hindi ba? Huminga ng malalim si David na wari ay nagtitimpi sa maraming katanungan ng nobya. Sinubukan kong magpapansin sa kanya kaso talagang pihikan yon. Pero ewan ko, basta na lamang din siyang nawala. Kaya nagtataka kami kung paano nangyari yun. Si Roan lang naman ang malapit doon. Kaya ikaw medyo iwas-iwasan mo siya. Babala pa ni David. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Mabilis tumakbo ang panahon. Malapit na ang pasukan ng yayain ni David ang nobya na magtungo sa kanila. Ani ay panahon na para makilala siya ng pamilya niya. Para maging opisyal na rin sila sa mga mata ng mga tao. Hindi ba nakakahiya sa parte ko? Baka mamaya niyan sabihin nila na ako pang pumupunta sa iyo. Hindi yon, isa pa, pista sa sityo namin. Ikaw pala ang mga kauna-unahang babae na dadalhin ko ron. Isa pa, sasabihin ko na makikipista ka sa lugar namin. Nag-isip sandali ang dalaga, kalaunay pumayag na rin ito. Nagagalak siyang sumama sa binata, pakiramdam niya'y napaka-espesyal niya. Nang dumating ang araw ng pagtatapos, naging abala ang lahat, lalo na't si Margaret dahil sa humahawak siya ng mga graduating student. Ni hindi sila nakakapag-usap ni David. Nang medyo makaluwag-luwag na ang dalaga, sinubukan niyang hanapin si David maging si Roan ay hindi niya makita. Hanggang sa mapunta siya sa room ng science lab. Biglang nagbukas ang pintuan noon kaya nagtago kaagad si Margaret. Nasilip niya na magkasunod na lumabas doon sina Roan at David. Ngiting-ngiti pa ang dalawa. Naikuyom ng dalagang guro ang kanyang kamao sa inis dahil sa nasaksiyan. Pero imbis na mag-iskandalo ay mabilis siyang umalis sa lugar na yon. Mabuti na lamang at natapos na ang kanyang pagtatapos. Napatulala na lamang siya habang nakikipag-pictorial sa ibang guro. Lumapit sa kanya si Roan na nooy tila ba ang saya-saya. Inakbayan pa si Margaret habang nakikiselfie ito. Pilit na pilit ang mga ngiti ni Margaret dahil sa totoo lamang ay ayaw niyang ipahalata rito ang nakita. Kinagabihan, pinuntahan ni David si Margaret na tila ba walang ginawa. Tinulungan siya nito sa paghahanda sa pagpunta nila sa probinsya nito. Inantay ni Margaret na magsalita ang nobyo tungkol sa pag-uusap nila ni Roan kaso ay wala itong natanggap. Pero hindi naman niya magawang kumprontahin yon
Baka maging sanhi pa kasi yun ang pag-aaway nila, kaya naman kinimkim niya na lamang yon. Pero nang matapos silang magimpake, natahimik si David. Tila may malalim itong iniisip. Natakot ang dalaga na baka nagdadalawang isip na ito tungkol sa kanilang relasyon, na baka natanto nito na ayaw na nito sa kanya. May problema ba? Masuyo siyang tinignan ni David pagkatapos iniyakap na siya nito at inalikan siya sa ulo. Wala naman, gusto ko lang magpahinga na tayo ng maaga. Pagod tayo sa buong maghapon dahil sa graduation, maaga pa tayo bukas. Sige, sunduin mo na lamang ako na maaga. Hinalikan ni David sa labi ang dalaga sa unang pagkakataon bago siya nito iniwanan. Nagtaka si Margaret dahil sa mabawong hininga nito. Gayong ang puputi naman at ang nilinis ng ngipin niya. Hindi naman po pwedeng may sira ito sa ngipin kaya mabaho ang hininga niya. Ipinagkibit balikat niya na lamang yon. Nagalak ang dalaga kinabukasan. Sinundo siya nito pero hindi gamit ang kanyang sasakyan. Sinabi ni David na may sira ito't isa pa. Hindi yun makakapasok sa kanilang sityo dahil maulan doon. Baka makadagdag lamang yun sa sira ng sasakyan kaya magkukumute na lamang sila. Medyo nakaramdam ng pagkadismaya ang dalaga, subalit ipinagkibit balikat niya na lamang yon. Wala na rin naman siyang magagawa. Ang mahalaga ay magkasama sila ni David. Sanay na rin naman siya na mag-commute. Habang nasa bus sila binigyan ulit siya ng siopaw ng binata. Magiliw na kinuha yon ni Margaret pero hindi niya kaagad kinain yon. Bagkus sa itinago niya na lamang. Teka, hindi mo ba kakainin yon? Hindi na muna, nakakain na kasi ako, mamaya na siguro. Baka masok lamang ako sa sobrang kabusugan. Hindi na rin naman siya pinilit pa ni David. Habang nakasandalang dalaga kay David ay may katapat silang matandang babae. Panakanakan tumitingin ito sa kanila. Nainis si David kaya tinakpan niya ang mukha ng nobya. Inirapan naman ng matanda si David. Sira ulo. Mahinang bulalas ng binata. Hindi yun nakatakas sa pandinig ng dalaga pero nanatili siyang tahimik. Nang pumara ang bus ay kasama ang matanda sa bababa. Ineng, kung ako sa iyo, babalik na ako kung saan ako nanggaling. Baling ng matanda kay Margaret. Hoy, baliw ka ba? Bulalas ni David na halatang galit na ito. Pero hindi siya pinansin ng matanda. Bagkus ay nagpatuloy ito sa kanyang pagbaba. At nang lumarga ang bus ay nakatanaw pa rin sa kanila ang matanda habang umiiling-iling. Takot namang nakamasid si Margaret sa matanda na nooy nawala na sa kanilang paningin. Pagkatapos ay bumaling ito sa nobyo kung bakit gano'n na lamang ang inasal niya. Alam naman kasi nito na matanda na yon. Humingi ng paumanhin si David. Natakot lamang daw ito dahil baka may gawing hindi maganda. Baka mamaya niya ni modus pala yun ng matanda. Nang mag-stop over na sa may terminal ng bus, bumaba si David upang magbanyo habang ang dalaga naman ay nagpaiwan. Pagpanhik ni David ay napangiti siya nang makitang naubos ng nobya ang siopaw na ibinigay nito. Nagutom kasi ako, kaya kinain ko na, ang sarap pala. Saad ng dalaga na nilulunok ang panghuling kagat. Ginulo ni David ang buhok nito saka inalikan siya sa pisngi at kahit sa pisngi lamang ay nasamyo pa rin ng dalaga ang hininga ng nobyo. Hindi siya masusuka sa amoy at biyahe sa bus. Pero sa hininga naman ni David, hindi niya na lamang yun ipinahalata. Hindi siya hinuhusgan ng dalaga di kagaya ni Suling. Hindi ito bumase sa forma niya at sa kanilang lugar. Pasensya na kung kailangan mo pang pagdaanan ng mga to. Parang hindi naman ako sanay sa mga ganitong lugar. Mas mabuti na ito para may thrill naman. Hindi naman ako nahihirapan. Saad ni Margaret pagkatapos ay tiningnan ng daladala ni David. Natuwa na lamang ang binata dahil siyang naging tagabuhat ng dalaga. Aabutan na sila ng gabi nang dumating ang karuwahe ni Mang Erning. Pasensya na ako, natagalan ako. Marami pa kasi akong inasikaso. Hingin pa umanihin ni Mang Erning. Pagkatapos ay ngumiti ito at nakita ang ngipin nitong makapalang mantya. Ayos lang ho yun. Magiliw na tugon ni Margaret na hindi man lamang alintana ang nakakadiring ngiti ng lalaki. Kahit gabi na'y walang mababanag na takot sa mukha ng dalaga. Tiwala kasi siya sa mga kasama. Lalo pat mga taga roon sila kaya alam niyang walang mangyayaring masama sa kanya.
Nang makarating siya, may kumaway na isang residente ron. Kahit pailalim kung tumingin sa kanya ang mga tao ay minsan ay binabati pa niya ang iba. Dahil sa ugali niyang yun ay nagsilapitan sa dalaga ang mga yon. Kapag kuway inaamoy-amoy siya, mabilis namang sinaway ng mga magulang ni David ang mga tao na halata rin sa tono nito ang pagkainis. "Magsipasok nga kayo sa mga bahay ninyo," sigaw ni Katimyong. Agad dinaluhan ni Aling Rosary si Margaret at pinapasok sa kanilang bahay na may 2 palapag. "Pagpasensyahan mo na mga tao rito, natutuwa talaga sila kapag may dayo. Pagkatapos ng pista kasi babalik na rin sila sa syudad para mag-aral at magtrabaho," paliwanag ni Aling Rosalie. Ayos lang ho yun. Kakain na sana sila ng hapunan ng tumanggi ang dalaga. Anya'y may high blood siya kaya hindi siya pwede sa karne. Sa ngayon gusto ko munang magpahinga. Parang inaatake na naman ako ng high blood. Ang sakit ng batok ko. Tapos parang nandidilim din ang paningin ko dahil sa hilo. Pagdadahilan pa nito. Kukumbinsihin pa sana ni Aling Rosalie ang dalaga, subalit sinaway na siya ni David. "Sayang naman itong mga naluto ko." May himig pagtatampong saad pa nito, pero wala na itong nagawa. Nagpahinga ang dalaga sa kwartong inilaan sa kanya. Pinagmasdan niya ng maigi ang kabuuan ng kwarto pagdakay nagsiyasat. Maging sa ilalim ng kama at doon ay may nakita siyang kakaibang bagay. Nagsalubong ang mga kilay niya. Puno ng alikabok ang ilalim ng kama at halatang hindi nilinisan ni Aling Rosalie. Nang punasan niya yon, may nakasulat na pangalan. Binuklat niya yon. "Mini Diary of Miss Suling." Yan ang nakasulat sa unang pahina. Napasinghap siya at napatutop na lamang ang kanyang bibig. Pagdakay binasa niya ang huling naisulat nito sa kanyang diary. Napaluhan na lamang siya nang sabihin nito na nagsisi siya sa hindi pakikinig sa kanyang mga magulang. Nakakatakot daw ang mga residente ron at umaasa siyang sana'y makauwi siya kaagad. Yun ang kahuli-hulihang naisulat niya. Tumulo ang luha ni Margaret. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakakabitan ng booster para makasagap ng signal. Kumpirmado. Dito nga nawala ang pinsan ko. Nasundan niyo ba ang tricycle na sinakyan namin? Kausap ni Margaret sa kabilang linya. Mahinang-mahina lamang ang boses niya dahil alam niyang napapalibutan siya ng mga aswang. Naghanap siya ng butas imbis na buksan ng bintana. Ang nakita yung mga residente na nakatanaw sa kanya, nakangiti at naglalaway. Napalunok siya't hindi dahil natatakot siya kung hindi kamunti ka na siyang mahuli. Alam niyang bukas na ng gabi ang kapistahan kaya wala pa silang gagawin sa kanya. Kinuha niya sa bagang ibinigay na siopaw ni David at nilambukos yon. May sarili kasi siyang dalang siopaw kagaya ng ibinigay ng pinata. Hindi niya kasi kinakain ang bigay nito nang may kumatok na sa pintuan. Hindi yun sinagot ni Margaret at nanatili siyang tahimik. Tinatawag siya ni Aling Rosary sa malumanay na paraan. Nakakakilabot kung tutuusin pero nananatili siyang tahimik. Hindi tumigil si Aling Rosalie. Nakakatakot na kung tutuusin nang biglang may sumaway sa kanya. "Inaano ba? Nagpapahinga na siya." Boses ni David. Pagkuhi bumukas ang pintuan at chinek ng binata kung tulog na ba si Margaret. Nang masiguro na malalim na ang tulog nito'y saka pa lamang siya lumabas at isinarado ang pintuan. "Ano ba sa tingin niyo ang ginagawa niyo?" Kumpronta pa ni David sa ina. "Anak, hindi siya kumain. Umaalingasaw ang bangon niya." "Kahit na, baka makahalata siya." Hindi napigil ang pagsabihan ni David ang kanyang inay. Nang matanto niya yun ay sa kanya pinakalma ang sarili. "Pasensya na po, kumain na po siya ng sopaw. Iwasan niyo na lang ang kwarto niya." Napabuntong hininga ang kanyang ina pagkatapos ay umalis na ito. Dinig lahat yun ni Margaret pagkatapos idikit ang kanyang tinga sa may pintuan. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang higaan. Napakuyom na lamang siya ng kamao. Kung ngayon sila atake kayang-kaya nilang gawin yon, pero may isa pa siyang dapat kumpirmahin. At sa gabing kapistahan niya yun malalaman. Ang importante ay nakahanda na ang kanyang kaanak, ang pinsan niya na kapatid ni Suling, ang tiyuhin niya at ilang pang naghahanap ng hustisya para sa kanyang kapinsan. Kinaumagahan, kagaya ng ginagawa ni David kay Suling at Roan, ipinasyal niya ito sa may talon kahit hindi pagising ang mga residente ron.
Alam ni Margaret yon dahil iniiwasan niya na hindi makapagpigil ang mga kalahi niyang asubang na lumapit sa kanya. Hindi niya mapipigilan na amoy-amoyin siya dahil hindi siya nakakain ng karne ng tao. Walang kaalam-alam si David na nagpahid siya ng langis sa buong katawan para hindi siya maamoy ng mga ito. Kaya nakapuslit rin siya sa umagang yon at walang nakakaalam sa kanyang pag-iimbestiga. Nakita niya sa may likod ng bahay ang isang bodega kung saan may mga nakatagong mga banga na naglalaman ng mga bangkay ng tao. Pag-uwi natin mananghalian ka, tinapi lang ang kinain mo nung umaga. Utos ni David. Yes, boss. Magiliw namang sagot ng dalaga. Tuwang-tuwa ito nang makita ang talon. Nagtampisaw ito ngunit hindi naman ito naligo. Baka kasi matanggal ang langis niya sa katawan. Habang masayang naglalaro sa tubig ang dalaga ay sumeryoso naman siyang pinagmamasdan ni David. Yung tipong naguguluhan ng utak niya. Nahuhulog na kasi ang loob niya sa dalaga. Pakiramdam niya hindi ito ordinaryong babae lamang. Oh, anong problema? Halika rito. Ang sarap ng tubig o ang lamig. Yaya sa kanya ni David. Sinamahan siya ng binata. Nanghuli rin sila ng mga isda dahil magaling doon si David. Nang matapos sila ipinasyal naman niya ang dalaga sa may bundok. Totally sanay naman sa trek ang dalaga. Nang makita niya ang malawak na tanawin ng nasa itaas na sila ay para siyang nasa langit. Habang abala sa pananood ang dalaga ay wala siyang kamali-mali na nawala na pala sa likuran niya si David. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Huwag kang papalya sa utos ko. Kailangan mong ialay ang puso ng babaeng yan sa akin. Pagpapaalala ni Roan kay David na kanina pa pala niya sila sinusundan. Oo naman, mamayang gabi lang naman siya rito, ba't ka nagagalit? Dahil napapansin ko sa tingin mo na nagdadalawang isip ka. Bakit? May gusto ka na ba sa babaeng yon? Mahal, alam mo naman tayo ang itinakda. Kailan ba ako pumalya? Ipagpapalit ko ba ang lahi natin sa isang alay? Siguraduhin mo lang. Pagkatapos ay umalis na si Roan at muling binalikan ng dalaga. Tinanong ni Margaret kung saan ito nanggaling nang may inilabas sa likuran nito si David. Isang magandang bulaklak. Sumilay ang matamis ng ngiti ng dalaga. Nang makabalik sila ay pinagmamasdan na naman sila ng mga tao ron. Inaalok na naman ni Aling Rosalie ang dalaga na kumain na pero ayaw ng dalaga dahil may dala naman daw silang isda. Di na itago ng ginang ang pag-ismid. Mabuti na lamang at pinagitnaan sila ni David. Kinagabihan nila at sila ay nagsasaya. Lahat ay wala ng saplot. Puro langis ang buong katawan. Tanging ang masiselang bahagi lamang ng katawan nila ang natatakpan. Maging ang mga kawang walang laman ay naihanda rin. Pati ang mga hayop na hindi kinakatay ay naroon din. Nakakapagtaka man pero di na nila sinimulan pa ang pagkatay at pagluto sa mga ito, subalit hindi nagsalita ang dalaga. Nagkaroon rin ng nakakarimarim na tugtugin. Pabalisa na rin si David. Hindi ka ba nagtataka sa kasuotan namin? Tanong ni David sa dalaga. Hindi, kakaiba nga at nire-respeto ko yun. Inosenteng tugon nito. Napahinga ng malalim si David. Pagkuha inutusan nito si Margaret na magpalit ng damit. Manipis kasi ang suot nitong kamiseta na siyang sinunod ng dalaga at baka raw kasi lamigin ito. Sinundan ng tingin ng mga residente roon ang pagpasok ng dalaga. Nagpakawala ng peking ngisi si David sa kanyang mga kasama. Pagkatapos ay sinundan ng dalaga sa kwarto nito. Nagngitian ng mga aswang. Pumasok sa kwarto si David. Halata sa mukha nito ang pagkabalisa at pag-aalala at takot para sa dalaga. Niyakap niya ito ng mahigpit. Kailangan mo nang umalis dito. Itatakas kita. Nagsalubong ang kilay ni Margaret pero hinatak na siya ni David at sinabing sasabihin na lamang daw niya ang lahat kapag nakaalis na sila sa lugar na yon. Dumaan sila sa likod bahay. Wala namang naririnig na tanong si David sa kasintahan. Pagkalabas nila sa pintuan ay nakahilera na roon ang mga asubang. Pinangunahan ni Roan, Katimyong at Aling Rosalie. Ano ang sa tingin mong ginagawa mo, mahal ko? Akala ko ba'y napag-usapan na natin to? Nakangising tanong ni Roan. Nagalit si Katimyong at Aling Rosalie sa ginawa ng kanilang anak dahil pagtataksil ito. Kinukumbinsi nila ito na patatawarin siya
Basta ibigay lamang ang alay at humingi ng tawad sa kanilang reynang si Roan. Pero mahal ko po siya. Iba na lang. Ibang alay na lang. Maghahanap po ako basta wag lamang si Margaret. Bumalasik ang mukha ni Roan, ngunit nang ibabaw ang tawa ni Margaret. Nagulat ang lahat at nagtaka sa inasal ng dalaga pagkatapos ay diretsong tumitig kay Roan. Ilang kababaihan pa bang walang karanasan ng dapat pang ialay sa'yo para manatiling bata? Hayop ka! Bulalas ni Margaret na ikinataka ng lahat. Sinabi mo ba sa kanya, David? Baling ni Roan sa binata. Maging si David ay naguluhan. Bumangis sa mga anyo ng mga aswang nang biglang matalian sa leeg si Roan at may humila rito. Nalapnos pang nagkakakawag na babae dahil sa basbas ng lubid. Pagkatapos ipinaulanan sila ng bomba. Nagkagulo sa sitio Mandalo. Paglingon ni David sa dalagay, nahato na siya nito ng buntot pagi. Kinabukasan, ang mga residente sa sitio Mandalo ang nakagapo sa bawat lamesa at hubot-hubad na nasisikatan ng araw. Pinangunahan yun ni na Margaret, Donato at Lauro. Nagising si Roan na hindi makagalaw sa lamesa. Ano ang pakiramdam na kayo naman ang kakatayin namin ngayon? Naalala mo bang pangtatraidor mo sa matalik mong kaibigan? Ang pinsan kong si Suling? Nanlaki ang mga mata ni Roan, kaya pala may pagkakahawig sila ni Suling. Bakit nga ba hindi niya yun napansin? Nagpailing-iling si Roan at nagmamakaawa. Tumawa lamang sila. Ganyan ang ginawa niyo sa kanya. Ano ang pakiramdam? Pagkatapos ay pinaghahataw nila ito ng buntot ng pagi. Napasigaw si Roan. Ganon din ang mga kasamahan niya. Kanya-kanya sila ng parusa sa mga aswang na namiktima. May ibang tao ang tumating doon, mga kaanak na ilan sa mga nabiktima nila. Ungol ng ungol ang mga aswang sa pagmamakaawa habang pinaparanas sa kanilang ginawa nila sa mga biktima nila. Ngunit walang humpay silang pinaghahampas. Kumuha ng balisong si Margaret at dahan-dahang binubutasan ng binti ni Roan. Ang mga braso nito'y tinatapyas. Pagkatapos ay binubudbura ng asin at pinipigaan ng kalamansi. Walang humpay na palahaw ang pinapakawalan ni Roan. Ganon din ang ginawa kay David, Aling Rosalie at kay Katimyong. Ilang araw din nilang pinaparusahan ng mga yon bago tuluyang nalagutan ng hininga. Pagkatapos ay sinunog ang sityo na yun dahil doon itinadaos ang kapistahan taon-taon. Nang papaalis na si Margaret ay tinanong siya ni Donato kung titigil na ito sa pagtuturo at babalik sa probinsya. Hindi pa. May isa pa akong tatapusin doon. Ang ina ni Roan. Tatapusin ko muna siya bago pa niya malaman na wala na ang kanyang anak. Nang tinutukoy ng dalaga ang principal. Hindi naman kasi talaga tungkol sa issue ni Suling kaya walang nag-a-apply. Pinipili lamang niya ang mga babaeng wala pang karanasan na ma-hire sa paaralan na yon. Iyon kasi ang modus nilang tatlo. Hindi naman kasi sila pwedeng mamiktima ng estudyante dahil baka mas manghinala pa at magkagulo. Naging maingat sila. Kumatok sa tinutuluyang bahay ng principal si Margaret. Nang buksan niyo ng principal ay nagulat pa ito. Ang alam kasi niya na isama siya ni David sa sityo. Ngumisin ang nakakapangilabot si Margaret habang inilalabas ang tansong punyal na nasa kanyang likuran. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.